Magandang hapon, Secretary Amenah Pagandaman. And again, congratulations po. Napaka-successful ng isinagawa nating Asia-Pacific Regional Meeting para sa ating Open Government Partnership. At kayo po ang talagang strong force behind the successful hosting of this meeting. So again, congratulations po. Pero Sec Mina, balikan muna natin siguro yung mga ibang napag-usapan at yung mga natamo ng ating bansa during the 3 days of the Asia-Pacific Regional Meeting. Unahin na po siguro natin, ano yung mga kailangan asahan ng Pilipino pagdating sa mga napag-usapan ng mga polisiya at reforma dito sa ating Asia-Pacific Regional Meeting? Unang-una, good afternoon, Jenny. Maraming salamat at happy anniversary sa usapang budget natin. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Finally, I'm here. Okay. Yung pinakamalaking reforma na nagawa ng administrasyon na to, among then maraming reforms, no, is the passage of the new Government Procurement Act. And the two, there are new provisions in the law. Ito yung open contracting and beneficial ownership. Yung dalawang provision na yon, based on what we heard in this meeting, itong sa Asia Pacific, napakarami na dito sa rehiyon na to na nagsimula na nung open contracting at saka beneficial ownership. So, yes, nag-i-implement na. So, sa atin, while we try to actually implement it, hindi pa siya ganong kaganda. But with this kind of medium and event, nalaman namin na kaya rin pala namin to gawin because meron na tayo mga best practices, may mga models na tayo. Kasi gagawa po tayo ng roadmap natin for open contracting and beneficial ownership. So this gives an opportunity to get models on open contracting and beneficial ownership. So yun yung pinakaunang takeaway ko at na pwede nating makuha dito. Alam mo kasi yung New Government Procurement Act natin, yan yung tinatawag nating biggest anti-corruption measure and reform in our modern times. So masaya tayo. Ma'am Amenah, para po sa mga bago pa lang sa termino ng new procurement, ano po ba ang ibig sabihin nito para sa kanila? At ano yung kahalagahan nun na malaman nila kung ano yung mga sistema and policies in place para sa ating government procurement? Ang national budget po natin, 22%, it contributes, it's 22% of our gross domestic product. So, not that big, but it's quite enough to contribute to our economy, di ba? So, at ang budget natin, alam naman natin, karamihan dyan, pinoprocure bago natin ma-implement yung mga proyekto. So it's important for national government agencies to be able to procure kung ano man yung mga programa na kanilang pinopose sa kanilang budget. So with this new Government Procurement Act, procurement will be made easier, faster, more flexible, but with existing safeguards and modern. Tama po yan. Napakaganda pong marinig na talaga namang patungo na tayo sa mas bukas at inklusibong mga proseso at polisiya sa ating pamahalaan. Speaking of procurement, pag-usapan naman po natin, itong open government, syempre alam ko ito sa mga unan nating top of mind, kumbaga, kung sa pagbuo natin ng mga polisiya at programa para sa ating mga kababayan. Pero pag-usapan po natin in particular, paano po na-impluwensyahan ng konsepto ng open government itong ating New Government Procurement Act? Ang paggagawa ng batas, hindi po yan madali. Maraming resources na kailangan, maraming pag-aaral na kailangan. Pero kung kasama mo ang civil society, kasama mo ang mga non-government organizations, private organizations, development partners, academe, even media, sabi ko nga, natutulong sa'yo para makagawa ng isang bill. At pwede mong i-present sa Kongreso at saka sa Senado, mas madali. With that, yun po yung tinatawag natin na yung communication, yung building relationship with the stakeholders. So at least, pag meron ka pong ganon, maganda yung reforma mo, pag pinadala mo sa Senado, sa Kongreso, meron ka na kaagad mga kasama na tutulong sa'yo para maipasa kaagad. So, masaya din kami that this new Government Procurement Act was passed in, I think, less than a year. So, because we have partners around.
Siguro po, himayin lang natin ng onting-onti, Sek. Ano po siguro yung pinakamagandang benepisyo na makukuha ng mga mamamayang Pilipino dahil nga po dito sa ating new Government Procurement Act? Ayun nga po, mas mapapabilis yung pagbibigay ng mga serbisyong galing sa gobyerno. Kasi po, pag nag-budget yan, hindi naman po ibig sabihin pag nandiyan sa budget, yun na yun, di ba? Kunyari, school buildings. Hindi pa naman po yan. Kailangan po yan dumaan sa procurement. So pag magaling po, marunong po tayo mag-procure, mas flexible, modernize, make it easier, faster and all, mas madaling may implement yung mga proyekto. Kumbaga, dun sa bago nating batas, nandoon na rin yung early procurement activities, institutionalized. Meron ng provision ng EPA, early procurement. Meaning, pag nasa NEP pa lang siya, yung President's budget, yung proposal pa lang natin sa Kongreso na budget, pag nandoon pa lang siya, pwede na po nila yan ipabid. Oo, pero hindi pa po nila i-award. Ang tawag naman nila dyan is short of award. And then, pag nagkaroon na po ng GAA, ayan, pwede nila i-award. Pag na-award na nila, handang-handa na yan. So, naka-award na, ibig sabihin, pwede ka nang magbungkal dyan, magtayo, nandiyan na yung, di ba? Mas mabilis siya. At talagang mararamdaman na agad ng ating mga kababayan sa pinakababa ang benepisyo mula sa... Oo, unlike kung hindi nila gagawin yon pagkapasa ng batas ng GAA, so January, February, magbibid pa sila. Oo. Napakaganda po at salamat sa mga bagong polisiya at reforma na ipinatutupad ng DBM under your leadership, ma'am. Pero pag-usapan natin, paano po natin na-ensure na magiging sustainable itong ating mga reforma despite dun sa pagpapalita ng mga pinuno ng ating bansa? At least for this administration, we're happy that yung open government partnership nakapaloob sa ating Philippine Development Plan 2023 to 2028. Nasa Chapter 14 po yan ng ating Philippine Development Plan. Second, we are among the countries in the side of the world or even in the Asia Pacific na institutionalize yung open government partnership. Ito po ay pinirmahan through an executive order ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pangatlo, dahil meron na po tayong kumbaga mandato dyan, kami po ngayon, ang DBM, together with our civil society partners at saka yung mga kasama nating members ng steering committee ng OGP, umiikot po tayo nationwide at pinapalaganap po natin kung ano ang mga benepisyo ng bukas na pamamahala. So, nakaikot na po tayo for the past 2 years. I think na-reach na po natin hanggang Mindanao and more than 4,000 participants have already joined us in our cause. So we will continue that hanggang ito po may maging mainstream sa lahat ng nasa gobyerno. Sige po. And Sec, I'll take off from that. Isa po siguro bilang pangwakas natin, no? Happy anniversary po ulit sa Usapang Budget. At bilang pangwakas natin, isa siguro pong paanyaya sa ating mga kababayan na mas makilahok sa ating pinatutupad na Open Government Partnership. Join the conversation po. Alam niyo po ang Open Government Partnership, isa po ang Pilipinas sa mga founding members and ang balak po sana natin dito ay maging leader tayo sa Asia Pacific or maybe in the world dahil sa mga reforma na ating ginagawa para po ma-push forward ang OGP community, ang OGP advocacy, at ang ating mga commitments sa bukas na pamamahala. Ako po si Secretary Mina Pangandaman mula sa Department of Budget and Management, kaisa ang bawat Pilipino sa pagtaguyod ng bukas na pamamahala. Minamahal ko po kayo at minamahal po kayo ng ating Pangulo.